Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Warrant of arrest dinala na ng mga pulis sa bahay ni Atong Ang sa Pasig. Pero wala roon si Atong. News 5 Exclusive. Pasintabi po mga kapatid. Last na. Senior citizen na nangunguha ng dahon ng malunggay, aray ko po, natuhog ang mukha sa bakal. Artistang Sinico Natividad, pinatulpo. Ang nagreklamo, kasambahay niyang bigla na lang daw nawala matapos mag-advance. Sa bulsa video, kotse, nagdire-diretso sa loob ng restaurant. Nakaligtas kaya ang mga customer? Bagyong Ada, posibleng maglandfall sa Eastern Visayas sa Biyernes. Mga taga-Albay, pinag-iingat din sa pagragasa ng lahar. At eto na nga, Piolo Pascual, ready na rin bang magpa-sexy sa runway? Heto pa ang trending ngayon. Pinoy armies nagsisimula ng mag-ipon para sa Manila concert ng BTS. Inaaresto na ng korte ang negosyanteng si Atong Ang at iba pang akusado sa kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Non-bailable o walang piyansa ang mga kasong hinaharap nila. At ang tanong, nasaan si Atong Ang? At live mula sa Pasig City, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, naaresto na ba si Atong Ang? Julius, Gretchen, sa mga oras na ito nga, hindi pa natutunton o naaaresto ng mga otoridad ang negosyanteng si Atong Ang. Kanina nga, bandang alas 2 ng hapon, nagtungo dito yung mga tauhan ng PNP CIDG para sana ihain yung arrest warrant para kay Ang. Walang humarap na pulis noong una sa pagdating ng mga miyembro ng CIDG. Umabot pa nga sa punto na nagpadala na ng hagdanan para akyatin yung gate ng bahay. Pero kalaunan, dumating ang nagpakilalang abogado ni Ang at nakipag-usap sa mga pulis. Nagkaroon pa ng tensyon dahil hindi kaagad pinapapasok ang mga otoridad. Pakinggan natin yung naging bahagi ng tensyon na yan. We have to have na paano kung may mangyari dyan sa loob. Wala naman. Hindi, how can you be It's sure? just the service of, Ma'am, of an arrest ma'am, this is warrant. Sir, and exactly, this is a wala service rin warrant. dito yung kliyente ko. How can we be sure? Titingnan po namin at Matapos ang diskusyon na yan, pinayagan na ring makapasok ang mga pulis sa loob. 4 na pulis at isang taga-barangay ang pumasok sa bahay at inabot nga ng halos 1 oras yung paghahanap nila kay Ang. Pero hindi nila nakita sa loob ng bahay si Ang. Ang Santa Cruz Regional Trial Court Branch 26 ang naglabas ng arrest warrant. Bukod kay Ang, 17 iba pang akusado ang ipinaaresto. Para yan sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Hindi rin sila pinayagan ng korte na makapagpiyansa para pansamantalang makalaya. May nakita kasing probable cause o sapat na basehan ang korte para ituloy ang paglilitis. Samantala, hawak na rin ng mga pulis ang 6 na sibilyang naging empleyado raw ni Atong Ang. Gayun din ang 9 na aktibong pulis na matagal na ring nasa restrictive custody matapos madawit ang kanilang mga pangalan sa isyu nga ng mga nawawalang sabongero. May ranggong Lieutenant Colonel ang pinakamataas sa kanila. Pakinggan natin ang naging pahayag ng PNP CIDG. Before nangyari po ang anong ito, they are already under surveillance and they are arrested. Some of them are security, some of them are employees nung yung sabungan. Right after na makuha po namin, we will be returning the warrant sa court and it is up to the court kung saan po ang sila madidetain. Julius, Gretchen, sa ngayon nga, sa kabuuan, 2 na lamang yung pinaghahanap ng mga otoridad natin. Kabilang dyan si Atong Ang, tapos yung isa rin na dismiss na pulis.
Yan muna ang latest mula dito sa Pasig City. Iyan, may posibilidad kaya na nakalabas na ng Pilipinas itong si Atong Ang? Julius, may kaugnayan sa bagay na yan. Kanina nga tiniyak na ng pamunuan ng CIDG na hindi pa raw nakakalabas ng bansa si Atong Ang. Pero aminado rin naman sila na magiging mahirap nga yung pagtunton sa negosyanteng ito dahil nga sa sobrang dami ng mga properties ni Atong Ang. Maraming salamat, Ian Suyu. Sa gitna naman ng paghahanap kay Atong Ang, ginalugad ng NBI ang kanyang farm sa Batangas. At live mula sa Lipa, nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kamusta ang kanilang paghahanap kay Atong Ang? Sa ngayon, Julius, mga gwardiya at empleyado ng AA Cobra Farms sa Tangob dito sa Lipa, Batangas ang naabutan ng mga operatiba ng NBI. Liblib ang barangay kaya hindi gaanong pansinin ng mga tao ang lugar. Sa loob ng farm, marami pa rin inaalaga ang panabong na manok na halos nakatulo sa higit 5 hektaryang lupa. Maraming establishmento sa lugar tulad ng bahay, mga opisina at game farm area kung saan naman noon tagsasabong. Meron din 2 helipad area. Matatandaan noong 2021 sa mga pahayag ng mga pamilya ng biktima ng mga sabungero na ating na-interview na banggit ang AA Cobra Farm dito sa Lipa. Ayon sa mga nakausap natin noon na dinala ang ibang mga sabungero rito nang huliin sila sa mga sabungan ng Santa Cruz at Manila Arena. Julius. Gary, ang sabi mo may mga tauhan pa dyan sa loob ng farm. Gaano sila karami at ano ang ikinwento nila sa'yo? Sa ngayon, Julius, hindi natin mabilang yung dami ng empleyado pero nakita natin may mga nakatira rin pala sa lugar na ito. No? At nung nagtatanong nga tayo, medyo takot sila magbigay ng impormasyon kaya hindi tuloy natin matukoy kung kailan huling pumunta rito sa naturang farm si Atong Ang. Pero pagtitiyak nga ng PNP CIDG, hindi pa rin nakakalabas ng bansa si Atong Ang. Sa ngayon, Julius, nananatili pa rin naman ang NBI sa loob at hinihintay nga nating lumabas sila kung nakita na nga nila si Atong Ang. Ang malaga nito ay sineserve nila yung arrest warrant pero sa ngayon ay nananatili pa rin sila sa loob at na maghihintay pa rin tayo dito. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Nakakapagod ang relasyon ng MMDA at ng mga taga-Tondo, Maynila. Para ng sirang plaka sa paninita sa mga nakahambalat sa kalsada, pero paglipas ng ilang araw, balik na naman sa dating gawi. Ang ending, sakit sa ulong traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Muling nag-ikot sa Tondo, Maynila ang Special Operations Group Strike Force ng MMDA. Kakasimula pa lang ng operations bandang alas 10 ng umaga, ilang malalaking truck at motor agad ang natiketan dahil sa illegal parking. Hinatid ko lang po yung anak ko, sir. Galing ako Rizal, sir. Damay rin ang ginagawang banderita sa nakahambalang sa kalye para sa fiesta sa linggo. Sinuyod din ng MMDA ang kahabaan ng Sito Road o Kapulong Street na karaniwang dinadaanan ng mga truck na nanggagaling at papuntang pier. Dapat malinis po ito. Bakit? Definitely, pag meron congestion, madedelay po ang delivery of goods. And aside from that, kita naman natin, napakadaming eskwelahan din po dito. Mga kababayan natin, yung mga bata, mga anak po natin, naglalakad, hindi na po sa bangketa. Sari-saring gamit ang nakalatag sa mga bangketa, gaya ng mga paninda na sinamsam ng MMDA enforcers. Ginawa na ring paradahan ng mga tricycle, kuliglig at mga e-trike ang kalsada. Nahatak ang isang tricycle na illegally parked na nga sa bangketa, wala pang plaka at wala ring lisensya ang driver. Wala ka lisensya, di ba? Kaya hindi mo alam na ang sasakyan o ang motor, pag ginagamit, dapat nakakabit ng plaka. At dapat ang ORCR, bit-bit mo lagi. Nakabili po kayo ng motor, dapat nakakuha kayo ng lisensya. Di ba? Mas mura po yung lisensya kaysa po sa motor. Ito lang hanap buhay namin. Kuha nila ako hanap buhay. Ano, pakain ko sa 5 kong anak. Dapat po, hindi ganun. Isang SUV rin ang hinatak. Nakaparada ito sa istasyon ng bumbero at nasakop ang bangketa. Wala silang parkingan talaga. Yung dito sa mga harap ng bahay talaga, ginagawa nilang parkingan. Kailangan talaga ng araw-arawin hanggang sa masanay yung mga taga-Tondo na sumunod dito sa mga ordinansa. Ganito rin ang nangyari sa ilang tindahan sa Honorio Lopez Boulevard. Dinampot ng MMDA personnel ang mga gamit sa pagtitinda na nakakalat sa bangketa. Ilang rider din ang nasita dahil nakatsinelas habang nagmomotor. Makailang ulit na nag-operate ang MMDA sa lugar para masigurong maayos ang nakakadaan ang mga sasakyan at maiwasan ang pagsisikip ng trapiko sa lugar. Pero paulit-ulit din ang mga residente sa paglalagay ng harang sa kalsada. So there should be strict enforcement, and aside from that, kasi ang nangyayari po dito, magki-clear po tayo ngayon.
bukas babalik na naman. After a few days, andyan na naman. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga barangay para pagsabihan ng mga residente. Paalala ng MMDA, siguraduhin walang anumang nakahambalang sa kalye at sa mga bangketa para maiwasan ang pagsisikip ng trapiko at manatiling ligtas ang mga pedestrian. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ipinatulfo ng kanyang kasambahay ang aktor na si Nico Natividad sa mapanira raw nitong Facebook post. Pero nang magkaungkata na, doon na lumutang ang plot twist. Nang iyaya pala, bumali ng 44,000 pesos saka biglang hindi na makontakt. Ang dahilan ng kasambahay kung bakit sinisinzone niya lang ang mga messages, alamin sa Frontline report na ito. Kakulitan pa ng actor-host na si Nico Natividad sa content sa social media, si Mary Ann Baginan na yaya ng kanyang anak. Kaya naman hindi raw akalain ni Nico na aabot sila sa pagpapatulfo. Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo si Mary Ann. Inirereklamo niya ang Facebook post ni Nico tungkol sa kanya. Sa nasabing post, ipinakita ni Nico ang screenshot ng account ni Mary Ann. Sinabi niyang hindi na raw konektado sa kanila si Mary Ann. Bumali o nag-advance daw ng 4 na buwang sweldo si Mary Ann. Nang mapagbigyan ay biglang hindi na ito nagparamdam. Hindi na raw umaasa ang aktor na mababalik pa ang kanilang pera pero binalaan niya ang ibang posibleng apleya ni Mary Ann. Inamin naman ni Mary Ann na bumali nga siya ng 44,000 pesos mula kay Nico at misis nitong si Shelo. Pero wala raw siyang balak takbuhan ng kanyang mga amo. Totoo naman, nag-advance ka ng 44,000. Nag-advance po akong paunti-unti po, sir. Pero babalik po ako sa kanila. May inayos lang po sa barangay po namin. Ayon naman kay Nico, nag-abiso naman sa kanila si Mary Ann na babalik ito. Pero kalaunan ay hindi na raw ito makontak. Hindi sumasagot sa mga tawag at nag-seen lang sa mga message. Sabi niya, nasa van na siya, nakabiyahe na pa Cubao. Nakabangga daw yung sinasakyan niyang van. So sabi ko, sendan mo ako ng screenshot kasi kailangan ko malaman eh. Cargo kita eh. Ayun, doon niya na binanggit na may death threat na nga ako, sunod-sunod problema ko at hindi na nagparamdam. Paliwanag naman ni Mary Ann, inagaw raw ng kapitan ng kanilang barangay ang kanyang cellphone. Iniimbestigahan kasi siya dahil nauugnay ang kanyang mister sa illegal na droga. Sa kabila ng paliwanag na yan ni Mary Ann, hindi kumbinsido sila Senator Tulfo at Nico. Pero nakita mo yung mensahe nila. Hindi ko po talaga nabasa as in po. Ma'am, scene nga eh. Opo, siguro po yung napag-ano po, sir, na nag-open lang po siya yung messenger. Pero Nag-open ng sariling messenger? Hindi, nahawakan ko po kasi nung time na nagpapanik po ako ng 4 na yun po. So paano niya sasabihin na agaw ni Kapitan? Ikachat pa namin siya nung gabi na yon. Pero nakapag-post siya ng picture kasama ng sekretarya niyo. O di ba? Kalokohan yung mga pinagsasabi niya. Sa huli, sinabi ni Mary Ann na naging mabuting amo naman sa kanyang mag-asawang Natividad. Nasaktan lang daw siya sa mga komento matapos ang post ni Nico kaya siya nagreklamo. Humingi naman ng tawad si Mary Ann sa mag-asawa. Sorry po sa hindi ko po pagbalik. Pero hindi ko po tatakbuhan yung nakuha ko po sa inyo. Yes, alam ko ate, hindi mo tatakbuhan. Alam ko yan. Kasi balak mo nga bumalik eh. Pero tingin mo ba tatanggapin ka namin? Wala na yung tiwala ate. Wala raw nakikitang mali sa Senator Tulfo sa ginawa ng mag-asawa kaya nauwi sa wala ang reklamo ni Mary Ann. Binigyan na lang niya ng pamasahe pa uwi si Mary Ann. So, Ma'am Mary Ann, Yes po. wala kaming magagawang tulong sa iyo dahil ikaw talaga ang may mali. Opo. Alam ko, sinubukan mo kaming gamitin dahil akala mo makakalusot ka, kami naman dito patas. Opo, sir. Tinatawagan namin both sides. But anyway, ma'am. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tumitindi ang word war ni Senator Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Sabi ni Amy, may ping daw na political butterfly. Buwelta naman ni Lacson, walang peke sa kanyang mukha at hindi pustiso ang kanyang ngipin. May hamon pa siya kay Amy. Nasa Frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Kung walang preno ang sunod-sunod na mga patutsyadang inilalabas sa Senator Amy Marcos sa kanyang social media tungkol sa 2026 national budget. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling.
hanggang sa mga birada niya kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Idinaan pa niya yan sa mala game show content. Itinanong doon kung anong P ang tawag sa politikong madalas magpalit ng partido para manatili sa kapangyarihan. Sagot dyan ng senadora, P! Nako, political butterfly yan. Mali. Ang tamang sagot ay pink. Pink? Mali ang dinig mo, Senator. Ang sabi ko, pink. Diba? Nagpapalit-palit ng kulay, yellow, naging pink. White sa mga rally, pero yung pink, parang ganun din. Una nang sinabi ni Senator Marcos na tila gigil sa kanya si Senator Lacson dahil sa mga nauna niyang pahayag sa mga ayuda programs. Gate pa nga ng senadora, baka mauwi sa sabunutan ang gigil ni Senator Ping. Si Senator Lacson naman, tila hindi na rin nakapagtimpi. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Dahil nabanggit ni Amy ang posibleng sabunutan nila ni Lacson, giit ni Senator Ping, baka iniisip ng senadora na bakla siya. Lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Wala naman daw problema si Lacson sa mga homosexual. Idinidiin lang daw niya na lalaking lalaki siya. I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako, lalaking lalaki. Period. Dagdag pa ni Lacson, nakakagulo lang si Senator Marcos, lalo na sa pahayag na pinagbabawalan ng mga miyembro ng Blue Ribbon na iugnay sa flood control issue ang ilang opisyal ng gobyerno gaya ni dating Speaker Martin Romualdez. Well, nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-a-attend ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? Kaya giit ni Senator Ping, bibigyan niya ng 1 oras ang senadora sa pagdinig sa Lunes. Kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng 1 oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Buwelta naman ang senadora, noong huli siyang pumunta, kahit 10 minutes daw, hindi siya pinagbigyan kahit pa binigyan na siya ng oras ni Senator Bato de la Rosa. Kaya giit niya, hindi niya kailangan ng 1 oras para magsabi ng totoo. Pero kulang na kulang daw ang 1 oras para magsinungaling. Balato na raw yan ang senadora sa kanila. Dagdag pa ni Senator Amy, wala naman siyang sinabing bakla si Senator Lacson. Wala rin daw masama sa pagiging bakla at wala ring masama kung may gustong ipabago sa sarili ang isang tao. Dagdag pa ng senadora, nasa tao na lang daw yan kung may gusto ba siyang ipagawa sa kanyang katawan at kung gusto niya bang sirain ang kanyang mukha, pangalan at dignidad. Parehas daw na tanong dyan ay magkano? Hindi pa sinasagot ng senadora ang iba pang issue. Sa darating na Lunes, January 19, ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito kaugnay sa maanumalyang flood control projects at panawagan ni Senator Lacson, pwedeng dumalo sa hearing si Senator Amy Marcos at bibigyan daw siya ng sapat na panahon para ilatag ang kanyang mga ambag na ebidensya. Ayon din kay Lacson, kabilang sa tatalakayin sa Lunes na pagdinig ang ulat na nakabili umano si dating Speaker Martin Romualdez ng bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision sa Makati City kung saan front umano niya ang mga diskaya. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya.
Isa pa raw sa tututukan ng pagdinig sa Lunes ay ang umano'y cover-up ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa issue ng Ghost Flood Control Projects. Napag-alaman daw kasi ni Lacson na nagsumiti si Bonoan sa Malacanang ng mali-maling grid coordinates ng mga flood control projects sa maraming lugar sa bansa para iligaw at sirain ang kredibilidad ng sumbong sa Pangulo. Isipin mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. Sa cover-up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. Ipapasabpina na daw ng komite si Bonoan para dumalo sa hearing, pero malamang na hindi siya makadalo dahil nasa Amerika ang dating kalihim. Sabi ni Lacson, posibleng dahil dyan ay makontempt si Bonoan at posible ring iparesto para mapaharap sa pagdinig. Noong December 17 pa dapat nakabalik sa bansa si Bonoan, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya umuuwi, kaya malamang daw na ma-expire din ang kanyang visa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sumuko ka na. Yan ang panawagan ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero kay businessman Atong Ang. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng Regional Trial Court sa Santa Cruz, Laguna. Git pa ng mga pamilya, naging malaking tulong sa pag-usad ng kaso ang whistleblower na si Dondon Patidongan. Siniguro naman ang grupong Justice for Missing Sabungeros Network na tututukan nila ang kaso. Panawagan ng grupo, panagutin ang lahat ng sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Kung nanonood ka po, Mr. Atong Ang, gusto po namin sabihin, nananawagan kami na sumuko na po kayo. Sumuko na kayo kasi sinabi niyo naman na wala kayong kasalanan. Dito niyo patunayan kung talagang wala kayong kasalanan. Napakarami niyo pong abogado, napakarami pong magdidepensa sa inyo. Panawagan namin sa kanya, sumuko na siya, sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya ng makatotohanan, masabi yung kanyang partisipasyon dito sa kasong ito at maisama pa sana yung iba pang dapat mapanagot dito sa pagkawala ng mga sabungero. Taon ang binilang para may mapanagot sa missing sabungeros. Balikan natin ang mga pinakamahalagang revelasyon sa kasong ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa News 5, unang ibinalita ang kaso ng mga nawawalan sabungero. 2022, na eksklusibo kong makausap ang isang nakakulong na sabungero kung saan idinawit niya ang mga pulis sa pagdukot. Pinapipili umano ang mga dinadampot sa sabungan kung kulong o patay. Sabi po sa amin, ano ba gusto nyo? Mamili kayo. Kayo papipiliin namin. Kulong o patay. Siyempre po sa amin po kahit sino po tao, pipiliin po kulong. Ang dahilan ng pagdukot, pagbebenta umano ng laban sa sabungan. Pinag-iinalaan po nila na ganun po daw na tsope. Hindi naman po. Simula noon, tinutukan na ng mga otoridad at ng sambayanan ang kaso ng missing sabungeros. Naglutangan din ang mas marami pang nawawalang mananaya sa Laguna, Bulacan at Maynila. Ang ilan nga nahagip pa sa CCTV ang aktual na pagdukot. Umabot din sa Senado ang kaso. You cannot hide from the long arm of the law. Mahuhuli kayo. Noong una, takot pang humarap ang kaanak ng mga biktima dahil sa kanilang seguridad, pero lumantad din kalaunan. Andoon nawala yung mga bata. Doon po kami masakit ang loob namin. Ano po bang kasalanan? Anong nangyari? Sino kumuha? Saan dinala? Anong ginawa nila hanggang ngayon? Hindi namin alam. Dalawa po yung anak ko doon. Ibinulgar sa Senado na si Atong Ang umano ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Pero agad nilinis ni Ang kanyang pangalan at itinuro sa Senado na mga financier daw ang nasa likod ng missing sabungeros. Hindi mo pinatama yung ibang pinasa, nagbigay sa'yo ng pera. Pag nahulog, yung mag-aaway-aaway lahat yan. Mapapatayin talaga yan. Lumutang din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ikinanta ni Patidongan na itinapon sa lawan ng Taal mga nawawalan sa bungero sa utos umano ni Atong Ang. Hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ang polis dyan na pinapakitaan ako ng video,
na kung paano nila kinatay ang mga yan. Pinusasan kasi nila yan nung nakita ko yung mga pulis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa leeg, kinagarot, tinatapon sa gitna ng taalik. Pero agad bumuwelta si Ang sa revelasyon ni Patidongan. Huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama, pati ako papatayin mo pa. Dito na nag-umpisa ang paghukay sa Taal Lake. Sako-sakong buto ang nadiskubre sa lawa. Ngayon, alam na ni Mr. Atonghang na si Dondon Patidongan na hindi na nagsisinungaling. Daan-daang buto ang kumpirmadong sa tao pero wala pang dumugma sa DNA samples na ibinigay ng pamilya na missing sa Bungeros. Nadakip din ng mga pulis ang dalawang pangkapatid ni Patidongan na sina Ella Kim at Jose ang mga itinuturing missing link sa kaso. Si Ella Kim ang sinasabing nakunan ng CCTV na nag-withdraw mula sa bank account ng isa sa mga nawawalan sa Bungero. Habang si Jose naman ang isa sa nag-escort sa isang nawawalan sa Bungerong nakaposas. Ditong Disyembre, ginawang state witness ang Patidongan brothers sa kaso na missing sa Bungeros. Ayon sa DOJ, malinaw at detalyado ang salaysay nila Julie at Ella Kim. Sinampa ng kasong kidnapping with homicide si Atong Ang at ang higit 20 iba pa hanggang sa mag-issue na nga ng arrest warrant ang korte sa Laguna laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinampa naman ng reklamong cyber libel si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Inihain niya ng kampo ng negosyanteng si Enrique Razon sa Makati City Prosecutor's Office. Kaugnay ito ng akusasyon ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol mula kay Razon ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party para suportahan ang speakership noon ni Congressman Martin Romualdez. Mismong ang mga abogado ni Razon ang naghain ng reklamo. We filed a complaint for cyber libel. Basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statements. Sagot naman ni Congressman Barzaga, handa raw niyang harapin si Razon sa korte. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kaway-kaway sa mga fellow army na Team Puyat dahil sa pasabog na World Tour announcement ng BTS. At matapos nga po ang isang dekada ng paghihintay, BTS is officially coming back to Manila. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Bilinar. Manifesting is real for fellow armies. Dahil dinig ng universe ang hiling nilang Manila comeback ng global sensation Korean group na BTS. Matapos nga ang ilang taong hiatus, inanunsyo ng OT7 ang kanilang world tour. Ang mundo nawindang kina Jin, RM, Jimin, J-Hope, V, Jungkook at Suga. At syempre, kasama sa lineup ang Manila sa 2027 tour. Matik, trending topic agad. Patunay na maraming fellow army ang napuyat dahil sa sobrang excitement. Isa sa mga team puyat ang 46 years old na si Colleen Rojas. Bumili pa sila ng asawa niya ng BT21 figures dahil sa excitement. Hindi na po kami natulog. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po kami natutulog. Kasi ang inaabangan naman namin is yung verification po ng mga tickets, ng mga membership po, ng Weavers po. Pinagdadasal ko po, magkakaroon ako ng goyang. 3 days po sila sa goyang. Hopefully po, makakuha tayo ng ticket sa goyang. Halos 6 na taon ng army si Colleen. At ang passion niya for BTS, naging peg ng kanyang cafe business sa Pampanga. Pinunuri niya ng BTS merchandise and collectibles ang kanyang bahay. Nakapagpa-selfie na siya noon kay J-Hope nang mag-concert si Hobby sa Mall of Asia Arena last year. Gaya ni Colleen, personal na ring nakita ni Dr. Deriz ang ilang BTS members tulad ni Jin na talagang 2 beses pa niyang pinanood noon sa South Korea. Kaya naman, tuwang-tuwa siya sa pagbabalik ng OT7 sa concert scene. So we were all waiting for
for the announcement. So may countdown. Mas malala pa to kaysa doon sa countdown ng ng New Year. So nagpapanik na lahat. Ang isa sa mga admin ng BTS Army PH, isa sa mga pinakamalaking fanbase ng Philo Army sa bansa, hindi na magkanda-ugaga sa paghahanda para sa tour. Pag-announce nila kagabi, sobrang grabe yung saya namin. As in talagang lahat kami, parang naiiyak na nasama ang PH. Kasi sa sobrang tagal ng pag-aantay as an army. Nag-iipon na kami na parang kailangan 2 days makapanood tayo, ganun. Mapanood natin sila. Kasi syempre sa tagal namin nag-antay. Taong 2017 pang huling pagbisita ng BTS sa bansa para sa BTS The Wings Tour. Nakilala ang grupo sa iba't ibang awitin at global influence na nag-angat at naglagay sa K-pop sa music map sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, driver ng delivery truck, ninakawan na, pinagsasaksak pa. News 5 exclusive. Babaeng senior citizen na nanguha ng malunggay, aksidenteng natuhog ng bakal na bakod. Ano kaya ang kanyang sinapit? At ang pasilip sa bagong recipes na ihahain sa new season ng From Helen's Kitchen. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagtungo ang NBI sa isa sa mga farm ng negosyanteng si Atong Ang sa Santa Cruz, Laguna. Posible raw kasing naroon si Atong Ang. At live mula sa Santa Cruz, Laguna, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta? Nandiyan ba si Atong Ang? Julius, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nakikita ng mga otoridad ang negosyanteng si Atong Ang dito sa kanyang farm sa Santa Cruz, Laguna. Nakatakda sanang isilbi ang kopya ng inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Pagkalabas ng arrest warrant bago magtanghali kanina, dito agad bumiyahe ang mga operatiba ng NBI-NCR. Posible raw kasing nandito si Atong Ang. Nahaharap sila Atong Ang at iba pa sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Pero pagdating dito, mag-alas 6 ng gabi, tanging caretaker lang ang humarap sa NBI. Ayon sa caretaker, wala si Atong Ang sa loob. Hindi rin nasabi kung kailan huling pumunta rito si Ang. Pero nagpasama pa rin ang mga taga-NBI sa loob ng farm. Nakiusap ang caretaker na hindi muna pasamahin ang mga taga-media sa loob. Pinuntahan nila ang opisina sa loob at matapos ang ilang minuto, lumabas din ang mga taga-NBI na walang kasamang Atong Ang. Pina-receive na lamang ng NBI sa caretaker ang kopya ng warrant. Julius, mga 6:15 PM nang tuluyang umalis ang NBI rito sa farm. Ayon sa caretaker ay may darating na abogado ni Atong Ang para harapin ang media at magpa-unlock ng panayam. May nakita kaming isang SUV na pumasok sa loob ng farm pero hindi pa natin tukoy kung sakay ba nito ang sinasabing lawyer ni Ang. Julius. Dave, meron ka bang mga naririnig dyan kaugnay sa mga usap-usapan na may plano raw itong si Atong Ang na sumuko? Julius, sa ngayon ay hinihingi pa natin o kinukumpirma pa natin yung impormasyon na yan sa tagapagsalita ng National Bureau of Investigation. Actually, ngayong hapon, sinubukan natin mag-set ng interview sa tagapagsalita ng NBI na si Palmer Malyari. Pero ayon sa PIO ay hindi muna magpapaunlak ang NBI ngayong araw at baka sa mga susunod na araw na lamang. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Sa ibang balita, wala ng buhay nang matagpuan ng isang delivery truck driver sa Herona, Tarlac. Isa sa mga nakikita motibo sa krimen ay pagnanakaw.
Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Kyla Macantan. Alas 7:30 ng umaga nitong January 9, nang madiskubre ang dugo ang lalaki sa loob ng isang nakaparadang truck sa barangay Magaspag, Herona, Tarlac. Babati sana ang residente sa driver, pero laking gulat nang makita siyang walang buhay. Sa pagsisiyasat ng mga rumespondeng polis, na lamang nagtamo ng isang malalim na saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib ang biktima. Tansya nila, mahigit 8 oras nang patay ang lalaki. Sa na-recover ng mga gamit, kinilala siyang si Wilfred Behara, delivery truck driver na residente ng Benguet. Dito po talaga yung paradaan ng mga truck na bumibili at nagkakarga ng mga abono. Then yung driver po kasi natin, siya po yung bumibili tapos inaakyat dyan sa Benguet po. Kaya yung mga tao po doon sa barangay, kilala po talaga yung victim natin. Sa tulong ng mga testigo, may person of interest na ngayong binabantayan ng Herona Police. Pero dahil tinutugis pa, hindi mo na sila nagbigay ng pagkakakilanlan. Victim po natin, may dala-dala po kasing pera. Ibibili niya ng abono. Search natin doon sa mga gamit. Mawawala po yung pera. Nasa 60,000 ma'am yung hawak niya. Majority naman po ng taga-barangay is kilala yung POI. So sana po magipagtulungan po tayo para ma-resolve natin ng mas maaga. Iwasan po natin sana na gumawa ng mga speculations na makakasira po sa investigation. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kyla Macantan. 3 impeachment complaint ang nakataktang ihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isasama raw sa bagong impeachment complaint ang mga aligasyon ng dating tauhan ng bise na si Ramil Madriaga. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May nilulutong bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pangungunahan daw ulit ito ng civil society groups at ilang sektor ng simbahan. Ayon yan mismo kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ang aking impormasyon, ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara na naudlot niya. Naniniwala si Trillanes na mas mabigat na ang ihahaing bagong reklamo. Ang isang na alam ko rito ay bukod doon sa impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito o hindi. Si Ramil Madriaga ang dati umanong aide ni VP Sara na nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na naging bagman siya noon ng bise. Sinabi niya ring pinondohan ng drug dealers at pogo operators ang kampanyang Inday Sara Duterte is my president noon. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga complainant noon, ang reklamong tinutukoy ni Trillanes ay iba pa sa ihahain nila. Ang i-endorse raw nila ay yung ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Yan din ang grupong naghain noong 2024. Betrayal of public trust pa rin daw ang ilalatag nilang ground for impeachment laban kay VP Sara. Tinitignan lang natin na baka madagdagan dahil may mga bagong impormasyon na pumasok. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya. Particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Dagdag pa ng kongresista, maghahain silang mga complainant ng mosyon sa Korte Suprema para himukin itong maglabas ng desisyon sa motion for reconsideration tungkol sa pagbasura at pagdeklarang unconstitutional ng impeachment ni VP Sara. Mas maganda nga raw kung wala ng refiling ng impeachment at ituloy na ang trial ng Senado. Sana raw maresolba na ito bago pa mapaso ang 1-year bar rule sa impeachment cases sa February 5. Sa impormasyong nakalap ng News 5, may ikatlong grupo rin na pinag-iisipang maghain ng impeachment complaint sa bise. Pinangungunahan ito ng mga abogado, pari at religious groups. Batay sa impormasyon ni Senator Trillanes, posibleng February 6 isasagawa ang paghahain ng isa sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
Sakaling meron na, doon lang daw seryosohin at pagmimitingan ng House Committee on Justice ang usapin tungkol sa anumang impeachment complaint. Ayon yan kay committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa usapin naman ng umuugong na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tingin ni Ridon, wala pang matibay na batayan para maghain ng impeachment laban kay PBBM, lalo na raw kung ang pagbabasihan ay ang issue sa unprogrammed appropriations at flood control scandal. Firstly, the unprogrammed appropriations had been there since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. And more importantly, the Supreme Court had not made a decision on whether or not unprogrammed appropriations are in fact constitutional. Naunang sinabi ng palasyo na handa si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil wala naman daw ninakaw ang Pangulo at wala siyang Mary Grace Piatos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaya raw magrekomenda ng kaso ng ICI kahit nag-iisa na lang ang commissioner nito. Ayon yan sa Malacanang. Paliwanag ng palasyo, hindi kailangan ng quorum para magrekomenda ng kaso sa mga sangkot sa flood control scandal. Kasunod ito ng sinabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na hindi pa sila ulit makapagpasa ng case referrals dahil kulang sila ng miyembro. Sa ngayon, naiwan sa ICI si Chairperson Andres Reyes. Wala pang kapalit ang nagbitiw na sila dating Commissioners Rosana Fajardo at Rogelio Singson. Kahit sino nga po ay pwedeng magbigay ng anumang rekomendasyon sa ombudsman. Kahit po nag-iisa ang isang Justice Reyes. Kung ito naman po ay may sapat na ebidensya, hindi naman ito makakahadlang para sila po ay magrekomenda ng pagsasampa ng kaso. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May bagong timpla sa TV5 lineup ngayong taon. Dahil all new recipes ang ihahain sa bagong season ng From Helen's Kitchen. Sasamahan si Tita Helen Gamboa Soto ng kanyang anak na si Shara Soto sa pagluluto ng mga putahing siguradong katakam-takam. From Helen's Kitchen, serving na this February. Eto pa nga. Kilignay tayo mamaya sa Cine 5 Prime Time with Marco Gallio at Heaven Peralejo. I-relive po natin ang moments ng Marven sa 2024 screen debut nilang Men Are From QC, Women Are From Alabang. Hango po ang istoryang yan sa libro ni Men's Room host Stanley Chi. Panoorin ang love story ni na Aika at Tino mamayang 8:45 p.m. Pero bago po tayo kiligin, bakbakan muna sa Totoy Bato. Tila nabaliktad ang mga pangyayari sa buhay ni Totoy, played by Kiko Estrada. Dahil imbis na ang mga kalaban niya, abay si Totoy pa nga ang nakulong. Kung bakit at paano yan nangyari, abangan po natin lahat sa Totoy Bato mamayang 8 p.m. Susunod, minamanehong motorsiklo ng isang lolo bumangga sa concrete barrier. Ang biktima walang helmet at lasing pa raw. Kotse inararo ang isang restaurant. Driver na pagkamalang preno ang silinyador. At Alex Ayala, wagi sa exhibition match sa Australia. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, labag sa batas trapiko at takaw disgrasya ang pagmamaneho ng walang helmet. Paulit-ulit na yung sinasabi ng mga otoridad, pero meron pa rin gumagawa. At ang matindi pa, wala nang helmet, abay lasing pa. Buhay ang kabayaran sa ganyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ang 66 years old na lalaking yan.
Nitong linggo, pasado 2:00 ng hapon, nang sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang concrete barrier sa kahabaan ng Barangay Kasilan sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Sa mismong paliko, hindi po niya nakarpula ng masyado. Bunggo po siya doon sa may concrete barrier, kaya yun po yung naging sanhi ng pagkamatay po niya. Ayon sa Umingan Police, pauwi na ang biktima nang maaksidente siya. Napag-alamang wala siyang suot na helmet at Ito pong driver po, ma'am, is nakainom po. Ugalin po natin magsuot po ng mga protective gear tulad po ng mga helmet natin. Malayo man o malapit man bang pupuntahan po natin. sa bayan naman ng Anda sa Pangasinan pa rin, isang rider ang isinakay sa ambulansya nitong Lunes. Idineklara rin siyang dead on arrival sa ospital. Pinaginaram din pong nakainom po siya ng pangyari nun. Nabangga niya ang 2 kasalubong na motorsiklo. Parehong sugatan ng mga rider niyan. Ang matindi pa, lahat sila wala raw suot na helmet ayon sa mga pulis. Inaantay pa ng PNP kung magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nasawing rider laban sa 2 nabangga o kung madaraan ito sa areglo. Disgrasya naman sa Maynila sa Mel Lopez Boulevard. Agad-agad rumesponde sa banggaan ng mga truck ang Manila City Disaster Risk Reduction Management Office Medical Response Team, pati na ang Operations Team. Doon nila dahan-dahang hinugot ang isa sa mga driver na naipit sa disgrasya. Nailigtas naman siya at naisugod na sa ospital. Iniimbestigahan pa ang nangyaring disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Timbog ang 7 sangkot umano sa sunod-sunod na robbery hold-up sa Quezon City at Nueva Ecija. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, ginamit ng grupo ang isang van sa pagnanakaw sa mga gasolinahan at isang convenience store. Sa pamamagitan ng GPS, na-track ang sasakyan sa barangay Greater Lagros sa Quezon City. Dahil dyan, nadakip ang 6 na lalaki at isang babaeng suspect. Nasamsam sa kanila ang baril, bala, hinihinalang shabu, pera, pati na rin ang ginamit nilang sasakyan. Weather update tayo mga kapatid. Kanina ngang umaga, ganap na nga naging bagyo yung ating binabantayang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nabigyan ng local name na Ada at ang bagyong Ada po ay ang ating unang bagyo ngayong 2026. Sa kasalukuyan, ito pong bagyong Ada ay huling namataan ng pag-asa sa layong 545 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur, at ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po, ito pong bagyong Ada ay inaasahan natin na posible pang lumakas at umabot sa hanggang tropical storm category habang binabaybay itong eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, medyo wala pa tayong nakikitang paglandfall o pagtama nito sa lupa. Yan po ay pinakamalapit sa ating landmass o kalupaan sa darating na Biyernes hanggang Sabado hanggang sa mag-recurve na po yan papunta po dito sa kalagitnaan ng Philippine Sea. Although sa ngayon, hindi pa po natin yan nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. Yung kanyang bulto ng kaulapan at yung kanyang panglabas sa kaulapan ay sumasabit na po sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas, kasama rin po dyan ang area ng Bicol region. Sa ngayon, meron pong nakataas na rainfall advisory ang pag-asa. Meron tayong mga possible na 50 hanggang 100 o yung ating katamtaman hanggang sa kung minsang malalakas na pagulan sa mga areas ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama na po dyan ang Surigao del Sur. At mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan habang dumidikit at lumalapit ang bagyong Ada sa ating landmass o kalupaan. Samantalang yung kanyang trough naman o extension ay nagdadala po ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa mga areas ng Caraga, Davao Region, kasama na po dyan ang Northern Mindanao at titirang bahagi ng Eastern Visayas. At sa darating nga mula bukas naman hanggang sa darating na Friday, mas madadagdagan na rin po yung ating mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, lalong-lalo na po mula sa Biyernes naman hanggang Sabado, yung ating mga pagulan ay mas mararamdaman din po sa areas ng Bicol region na kung saan nandyan po ang Albayan, nandyan din po yung ang Mount Mayon na kung saan nakataas po ang Alert Level 3. At possible po yung ating mga mudslides at lahar flow, kaya doble ingat po tayo dyan sa general area na yan. Sa ngayon, nakataas din po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 ng pag-asa sa mga areas ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, kasama na po dyan ang Surigao del Norte at Surigao del Sur.
Madadagdagan pa po ang mga areas na mayroon tayong tropical cyclone wind signal habang dumidikit at lumalapit ito pong Bagyong Ada sa ating landmass o kalupaan. Dito naman sa Metro Manila, wala naman tayong nakikitang direktang epekto nitong Bagyong Ada. Dito po sa areas nga ng Metro Manila, magpapatuloy po ang maliwalas na panahon sa mga susunod na araw at kung may mga pagulan tayo, ito yung mga isolated lamang o mga dagliang pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga lakad at lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Hindi raw makikiisa si Congressman Toby Chanco sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kung hindi pa maipakukulong ang malalaking pangalan na sangkot sa flood control scam. Sa panayam ng The Big Story ng One News, sinabi ni Chanco na dapat munang mapanagot ang mga kapwa nila kongresista. Gaya ni dating Congressman Zaldi Co, bago ang iba. Giit ni Chanco, hindi hamak na mas malaki ang bilyong-bilyong pisong nakulimbat umano ni Co kumpara sa milyong-milyong pisong anomalya umano sa confidential funds ni VP Sara. May grupong nakatakdang maghain sa Kamara ng panibagong impeachment complaint laban sa bise sa Pebrero. Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes. Even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Welta naman ng palasyo, hindi dapat nakadepende sa usapin ng flood control scam ang pagpapa-impeach kay VP Sara. Dati nga po ay hindi siya pumirma sa nasabing impeachment complaint dahil divisive at ngayon naman po ay iba ng kanyang dahilan. Ito daw ay dahil sa kung walang maipapakulong, iba po ang issue ng kinapapalooban o kinakasangkutan ng Vice Presidente. Lumagda si Pangulong Bongbong Marcos ng 2 kasunduan sa kanyang pagbisita sa United Arab Emirates. Kabilang dyan ang Free Trade Agreement kung saan mas maluwag at mas pinababa ang buwis sa kalakalan ng produkto at serbisyo sa pagitan ng dalawang bansa. Nagkasundo rin sila na palakasin ang pambansang seguridad. Bukod dyan, binisita rin ni PBBM ang Filipino community roon. Ibinida niya ang eGov app ng pamahalaan para sa mas mabilis na serbisyo lalo na sa mga OFW. Para samahan tayo sa paghahatid ng balita mula sa frontline ng sports, makakasama po natin ngayon si Pinay swimmer at SEA Games multi-medalist at Olympian, Jasmine Alcalde. Jasmine? Thank you, Gretchen. Balik na sa kanyang winning ways si Pinay tennis ace Alex Ayala matapos magwagi sa Kuyong Classic sa Melbourne, Australia. That's long, and with that, consecutive victories over Donovic. The first at Auckland in tournament play, and now Kuyong. Straight sets for Alexander. Pinataob ni Alex si Donna Vekic ng Croatia sa score na 6-3, 6-4. Bagamat exhibition match lang ito, malaking bagay ang game para sa paghahanda ni Alex para sa Grand Slam tournament na Australian Open. Ikalawang beses na tinalo ni Alex si Donna ngayong buwan. Nagharap din sila sa opening round ng ASB Classic sa New Zealand last week. Umabot pa si Alex sa semis ng ASB. Napamangha naman si Donna sa lakas ng suporta ng mga Pinoy fans para kay Alex. I feel like we're playing in the center of Philippines, so I don't know, there's so many of you guys out there. Maybe they'll adopt me and support me at the Australian Open. Susunod. News 5 exclusive. Lola na nanguha lang ng malunggay, paano natuhog ng bakal na bakod? At sa K-Alaman, balikan ang journey ng global sensation Korean group na BTS. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lolo sa Isabela matapos na walang habas siyang pinagtataga ng kanyang kainuman. Ayon sa investigasyon, naunang umamba ng taga ang biktima pero hindi niya natamaan ang suspect. Nang gumanti ang suspect, agad na naputol ang kaliwang kamay ng matanda. Lumaban pa ang lolo at nagbanta na babarilin nito ang lalaki. At nang akbang may kukunin na ang biktima sa belt bag nito, inunahan na raw ito ng suspect. Ayon pa sa mga pulis, nagkainitan ng dalawa. Nang utusan ng biktima ang suspect na bumili ng alak at tumanggi ito. Usa namang sumuko ang suspect at naharap sa kasong homicide. Binuksan na sa mga motorista ang bagong Davao Bukidnon Road. Sa halip na 2 taon, natapos ito sa loob lamang ng 2 buwan. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Personal na ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama si Senator Migs Zubiri at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bukidnon ang bahagi ng Davao Bukidnon Road sa bayan ng Quezon kaninang umaga. Ito na ang bagong kalsadang nagdurugtong sa 2 lugar. Ginawa ito matapos gumuho ang bahagi ng dating kalsada noong October 2025 kung saan mag-asawang senior citizen na nooy sakay ng kanilang tricycle ang nasawi matapos matabunan ng guho. Malaking perwisyo ito sa mga motorista at mga pasahero ng bus. Umabot din daw ng 40 million pesos kada araw ang nalugi sa ekonomiya ng probinsya dahil sa guho. Ibinida ni Dizon ang mabilis na konstruksyon ng proyekto na pinondohan ng higit 60 million pesos. Sa halip na 2 taon, natapos agad ito sa loob lamang ng 2 buwan. Ang tanong, hindi naman kaya na kompromiso ang kalidad ng kalsada. Ang sagot dyan ni Dizon, unang-una, we really did not compromise yung safety kasi it's always about safety. That's why hindi tayo nag-risk. We got the best experts from Japan to study it. Ikinatuwa naman ito ng ilang motorista, kagaya ni John Valendez na nagdi-deliver ng prutas mula Davao City pa Cagayan de Oro. Hindi na raw niya kinakailangang dumaan pa sa Cotabato. Salamat kami kasi pag dumaan kami dito mas malapit papuntang Davao kaysa doon sa Cotabato, malayo doon. Bagamat pinadaraanan na ang bagong kalsada, may kaunting kinukumpuni na lang dito kagaya ng pag-iispalto sa daan, pero inaasahang matatapos na ito sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Magsasagawa ang COMELEC ng special election sa 2nd District na Antipolo City para sa nabakanting pwesto sa Kamara kasunod ng pagpanaw ni Congressman Romeo Acop. Itinakda ang eleksyon sa March 14, Sabado, para hindi ramantala ang mga klase. Nasa eskwelahan isasagawa ang botohan. Manual at hindi raw gagamit ng automated election machines. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, desisyon ng Korte Suprema na magsagawa ng special elections. Yan ay kahit wala pang formal na deklarasyon ng Kamara na bakante ang posisyon. Kasi po sa nakalagay sa ating saligang batas na dapat kapag nagkaroon ng bakante sa posisyon ng congressman, dapat po si COMELEC ay kaagad magpatawag ng isang special election 6 araw, hindi mas maaga doon. Pagkatapos magkaroon ng bakante at hindi dapat lalampas ng 9 araw. Nabagsakan ng construction crane ang isang bagon ng tren sa Thailand. 19 ang patay at halos 80 ang sugatan. Saktong dumaraan ang tren sa ginagawang bahagi ng high-speed rail nang mangyari ang aksidente. Nasunog ang nabagsakang bagon. Naapula naman ang apoy pero hindi nakaligtas ang ilang pasahero. Mga kapatid, 7 lalaki na may iisang pangarap, iisang musika na sumasabog sa buong mundo. Yan ang grupong nagpapadynamite sa puso ng milyong-milyong fans, ang
BTS. Sila ang Bangtan Sonyeondan o Bulletproof Boy Scouts. Nagsimula ang grupo noong 2013 bilang magkakaibigan na may simpleng goal. Yan ay ang gumawa ng musika na may kwento at puso. Abay ngayon, sold out stadiums, record-breaking sa Billboard at isang fandom na super loyal na kung tawagin ay ARMY. ARMY or Adorable Representative MC for Youth. Sino ba namang hindi ma-stand sa unang Korean group na nag-number 1 sa Billboard Hot 100 para sa kantang Dynamite? Mas nakakabilig pa dahil karamihan sa kanta nila ay self-written at may production credits pa sila. Talaga namang beyond the scene. Leader po ng BTS si RM. Isa siyang henyo at may IQ na 148. Natuto po siyang mag-Ingles dahil sa panonood ng Friends. At si RM din ang unang Korean artist na nagtalumpati sa United Nations. Si Jin naman ang panganay ng grupo. Binansagan siyang worldwide handsome. E paano ba naman na-scout si Jin ng nooy Big Hit Entertainment habang nag-aabang siya ng bus pauwi galing sa eskwelahan? Gwapo raw, kaya niyaya maging idol. Isa pang lodi si BTS Suga, aka August D. Dati siyang delivery boy na ngayon ay isa ng producer na maraming hit songs. Humataw rin ang career ng dance machine ng grupo na si J-Hope. Siya po ang sunshine ng ARMY at energy booster ng BTS. Pumunta naman tayo sa Maknae line. Una, ang charismatic na si Jimin. Sino ba namang hindi mababias wreck ng isang dating top student sa contemporary dance? Gaya naman ni RM, artsy rin po itong si Taeyong o V. Mahilig sa photography at painting. Mabubuo ba ang salitang visual kung walang V? At last but definitely not the least, ang golden Maknae na si Jungkook. Pang magic shop ang talent at kaya halos lahat. Mapasing, dance, rap, art at sports. Lead singer at composer sa edad na 18. Ang BTS po ay hindi lang boy band. Sila ay kwento ng pangarap, talento at puso. Nagtuturo sa kabataan sa buong mundo ng self-love at resilience. Nakatatak na sa kasaysayan ang kanilang musika na gaya ng K. Alaman ay K. Yamanan. K. Okay. Susunod, kotse sumalpok sa restaurant matapos magkamali ng tapak sa silinyador ang driver. Isang dalaga nagkaroon ng malalang sakit dahil sa kasipagan sa pag-aaral. At Piolo Pascual sasabak na sa sexy runway. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dahil sa maling akala, sumalpok ang isang kotse sa isang noodle restaurant sa China. Una-munang inararo ng kotse ang isang stone block na nasa tabi ng kalsada bago ito dumiretso at sumalpok sa restaurant. Nagpulasan tuloy ang mga tao sa loob ng establishmento. Maya-maya ay lumabas din ang babaeng driver na tila hindi makapaniwala sa nangyari. Base sa investigasyon, inakala raw nito na preno ang tinapakan niya. Pero yun pala si linyador. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang insurance company ng babae sa restaurant at sa 3 taong bahagyang nasugatan. Hindi na makakita, hindi na rin makapagsalita at makakain ng maayos ang isang dalaga sa Tanza, Cavite. Nagsimula raw ang lahat nang biglang mawala ang pang-amoy nito. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Yeda Pascual.
Masipag na estudyante si Cherry noong wala pang sakit. Siya yung bata na nung okay pa siya, napakabait niya kasing bata eh. Iniwasan niya lahat barkada, hindi siya nakikip kung ano-ano, basta bahay, aral lang siya. Tapos, hindi ko lang ano talaga kung bakit. Sa simpleng parang sinus lang, tapos biglang ganyan yung nangyari. Pero nito lang April 2025, bigla na lang nawala ng pang-amoy si Cherry. Agad siyang dinala ni Nanay Teresita sa doktor. Dito natuklasan na may nasal polyp siya. Isang pamamaga sa loob ng ilong na karaniwang dahil sa allergy o impeksyon. Inirekomendang operahan si Cherry, pero 150,000 pesos agad ang siningil. Dahil dito, inilipat siya sa public hospital. Pero nitong Hulyo, matapos mabiopsy, bigla raw lumaki ang bukol ni Cherry. Kaya daw yan lumuwa, gawa ng bukol sa loob, parang tinutulak palabas yung mata. Andun yung bukol sa ilalim ng mata. Parang kumalat yung bukol niya daw dito sa loob ng mukha niya. Hanggang tenga, hanggang dun sa may bandang noo, sa ilalim ng mata, sa ilong. Tapos dun sa may ngalangala niya, sarado na yung ngalangala niya eh. Ang sakit ni Cherry, cancer na pala. Pero kailangan pa ng mga test para matukoy kung anong uri ito at paano ang gamutan. Yung hingahan niya dito, yung ano ba tawag yung dito sa may liig, binutas. Tapos yung pagkain naman niya sa tiyan, nadaan sa tubo. Gatas lang, gatas. Tapos yung mata niya, hindi na talaga yan makakakita. Tsaka sabi ng doktor, kung patuloy yung na lumalaki yung posibleng puputok na yung ugat ng mata. 11 test ang tinukoy na kailangang gawin kay Cherry. Pero napilitan silang munang umuwi dahil halos 20,000 ito lahat. Ang sabi niya, kanina lang din, sabi niya, pagod na siya. Napapagod na siya. Sabi ng doktor, pag hindi maagapan yung bukol, puputok na yung ugat sa mata niya. Tatanggalin daw yung mata. Sana matulungan kami agad. Lagi ako humihingi ng tulong sa Facebook. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagbigay tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa ilang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Namahagi sila ng mga pagkain, pati na face mask sa mga evacuee ng Barangay Kirangay sa bayan ng Tiwi. Present po dyan si TV5 President and CEO Guido Zabaliero. Dumayo rin po tayo sa Anolig Evacuation Center sa bayan ng Kamalig at nagbigay rin ng relief goods sa mga Bicolanong nasa Buang Evacuation Center. Nagdaos din ng simpleng coloring activity ang Alagang Kapatid para sa mga bata sa Evacuation Center. Bahagi po ito ng ating inisyatibo para sa psychosocial support sa mga batang evacuee. Nagpatuloy naman ang race to golden glory ng Solid 4 sa PBA Philippine Cup semifinals. Naghaharap na ngayon ng Meralco Bolts sa TNT Tropang 5G. Fighting for survival ang Bolts dahil lamang na ang TNT sa serye 3-1. Subukan naman ng Tropa na tapusin na ang laban para sa mas mahabang pahinga bago ang finals. Sa kabilang matchup naman, tablan na ang serye ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Nasa barangay ang momentum matapos magwagi sa Game 4. Pero susubukan naman bumawi ng Beermen para matuloy ang title defense sa Philippine Cup. Nag-recruit ng bagong players ang Next Led Chameleons bago ang 2026 PVL season. Pinangunahan yan ng star spiker na si Jonas Sabete at veteran middle blocker na si Abby Maranyo. Galing si Sabete sa Petrogas na naka-leave of absence ngayon sa liga. Habang sa disbanded na Cherry Tigo naman nang gagaling si Mariano. Bukod sa kanila, kinuha rin ng next lead sina Rania Musa,
Janelle Cheng at Aduke Ogunsaya. Susubukan ng Chameleons na makabawi mula sa winless PVL Reinforced Conference. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Jasmine Alcalde. Susunod, News 5 exclusive. Lola na nanguha ng malunggay, disgrasyang natuhog ng bakal na bakod. At Piolo Pascual, ready na nga ba sa sexy runway? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasunog ang bahagi ng tanggapan ng DPWH sa Cordillera. Ayon sa Baguio PIO, nagsimula ang sunog sa DPWH Regional Office pasado alas 5 ng hapon kanina. Inabot ng higit kalahating oras bago tuluyang naapula ang apoy. Naglabas agad ng pahayag ang DPWH kaugnay rito. Sa inisyal na pagsasiyasat ng BFP, maliit na bahagi lang daw ng opisina ang naapektuhan ng sunog. Wala rin daw nasaktang empleyado. Iniimbestigahan na rin ang mitya ng apoy. Pasintabi po sa susunod na sensitibong video. Maingat na ni-rescue ang babaeng senior citizen matapos matuhog sa bakal ang kanyang mukha sa Novaliches, Quezon City. Nanguha raw ng malunggay ang ginang nang biglang mapalukod. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez exclusive. Tumusok sa baba at lumabas sa bibig ang bakal na bakod sa Novaliches sa Quezon City. Paanong napunta sa ganyang sitwasyon ng 65 years old na ginang? Last na. Ganyan nang nadatna ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Quezon City Rescue Team ang biktima kahapon ng umaga. Agad binendahan ang ulo ni nanay habang patuloy siyang kinukumusta ng rescuers. Umabot pa ang bakal sa gilid ng kanyang ilong kaya nakanganga lamang siya habang ginagawa ang rescue operation. Buti na lang, hindi natusok ang kanyang dila. Galaw mo yung kamay mo, yung pilik mata mo, pilik ka lang. Yan, good job. Maingat, kalkulado at dahan-dahang pinutol ng mga otoridad ang bakal na bakod. Iniiwasan nilang mahugot ang nakatusok na bakal sa matanda. Maraming pwedeng mangyari. So unang-una, dadagdagan natin yung pain na nararamdaman ng pasyente. And then, pwedeng mas malala yung mangyari kapag hinugot natin. Kaya ang ginawa, tinibag ang semento kung saan nakadikit ang railings. Dito na maririnig na dumadaing ang biktima kapag natatamaan ng nakatusok na bakal. Tumagal ng 20 minuto bago tuluyang naalis si nanay kasama ang mismong bakod na nakatusok pa rin sa kanya. Base sa investigasyon, pauwi na ang biktima nang mapadaan sa kapitbahay at humingi lang ng tanim nitong malunggay. Ito yung hawak-hawak pa nga ng biktima sa kasagsagan ng pag-rescue sa kanya. Bali na yung isa, bumalik po ulit siya. Pag ganun niya, ito, natumupi na ganun na siya. Bakit siya napaluhod? Bakit mo siya napaluhod? Nahilo siya. Kwento ng may-ari ng bahay, halos wala na nga raw dahon itong tanim niyang malunggay. Pero pinilit daw hutukin ng biktima yung sanga nito para makakuha ng iilang talbos ng malunggay bago siya na-aksidente. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima. Doon tinanggal ang bakal na nakatusok sa kanya. Pero patuloy pa rin siya nagpapagaling sa ngayon. Paalala ng Bureau of Fire Protection, sakaling mangyari ang ganitong insidente na may tumusok sa bahagi ng katawan, huwag daw ito basta-basta huhugutin. Una is stabilize lang natin yung victim. Mahalaga na hindi siya basta-basta gumagalaw. And then tumawag agad tayo ng tulong sa otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Matapos ang pasabog na ad, inaabangan tuloy ngayon kung handa na ba si Piolo Pascual sa sexy runway. Ang sagot ni Papa P sa Frontline Report ni MJ Marfori.
Sunod-sunod ang birthday festivities, pero apakasipag pa rin ni Piolo Pascual. Kahit gaano pa ka-hectic ang schedule niya, isiningit pa rin niya ang not one but two block screenings para sa kanyang most awarded MMFF entry na Manila's Finest. I had like a couple of days off just for my birthday weekend, and then now, for the block screening with the friends and supporters. Nakakatuwa kasi on our third week, they're still watching, and I'm just really excited because yun naman yung gusto natin. Somewhere in between this at sangkaterba niyang projects at shows ay isang birthday pasabog. Ang kanyang lean, sculpted, and ripped campaign para sa isang local fashion clothing line at the age of 49. Si Papa P na talaga ang rurok ng living statue na physique. Dahil dyan, ready na kaya si Papa P for the sexy runway? Depends. Depends. Kung mag-align. Hindi ko kaya mag-underwear. So, no. That's the first thing I said. I just want to do the campaign, but I don't want to objectify myself too much sa runway. Pero ito, next month, simula na ng taping ni Piolo para sa highly anticipated series version ng The Kingdom, Magkabilang Mundo. Looking forward nga siya na bigyang buhay muli ang karakter ni Solo. It still feels like an outcast. That's the thing, you're already working in the palace, pero syempre because of his upbringing, because of his background, meron pa rin ganun na hindi niya kayang i-own yung position niya because of what happened to his dad. So, malaki pa rin yung bubog niya. Abangan ang The Kingdom, Magkabilang Mundo, ngayong summer sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Out to be you talaga si Piolo, no? Abang level. Si Papa P, kaka-birthday lang yan 2 days ago. Happy birthday, Di nga Papa P. Di nga ako makapili, no? Si Piolo ba o si Inigo? Kasi para magka-batch lang sila, no? Oo, parang magkapatid lang, di ba? Magkuya. Pero kay Julius Babaw ako. Ay, talaga. Wow, talaga. Nako, Diyos ka, mahirap yun. Mahirap ma-achieve yun, girls, ha? Pagdating kay Papa P, lagi na lang, the best is yet to come. Kasi lagi siyang may pasabog eh. Aging like fine wine, napakasipag at saka sipag din mag-workout niya. Dapat mga malaganyan na maging future BF mo. Ayan! Yung mga ganyan, Yan ang back peg to natin. you, Gretchen! mga ganyan sporty ang dating, no? Yung mga nakakatunaw pag tumingin. Yeah. I love you, Papa P. So wala pa. Pwede na pong mag-apply. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.